yan po yung mga primary materials itong ating 130 series. And then so I sincerely apologize pag may siguro may magagalit sa atin why we reveal it to the public yung mga process na ganitong paggawa ng mga sliding window. So yung simple reason lang naman natin is we wanted to share our knowledge. In the first place, di naman natin madadala yan sa kamatayan. Kumbaga, it would be better na while we're still alive, it's better to share kung ano po yung ating mga nalalaman related po sa paggawa ng mga sliding windows. Hey, what's up guys? We are back dito sa aking YouTube channel. So, for today's video, share ko sa inyo kung paano po gumawa ng 130 series na sliding window. Ayan, pero bago ko po yan i-discuss kung paano po gumawa ng 130 sliding window, share ko sa inyo yung mga primary materials nitong ating profile na 130 series. Ayan. Pero bago tayo mag-proceed, kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, please do subscribe and then palike and share na rin po nitong aking video para mas marami po tayong matulungan na may desire po matuto nitong ating ginagawang mga aluminum and glass na project. So without further ado, introduce ko muna sa inyo yung mga primary materials nitong ating 130 series na sliding window from DMX Aluminum. Ayan. So let's start first sa kanyang perimeter frame. Yung perimeter frame nga pala, or yung pangalan or yung terminology nga pala na ginamit dito is this is the two rail jam or two waterproof seal. So ito po yung kanyang hitsura guys. Ayan, yan po yung kanyang profile ng two rail jam rather. Ayan, ito po yung nakapalibot o yung perimeter frame ng ating sliding window. And then second na main materials is itong glass panel. So ito po yung kanyang hitsura. Wala pa pong nakakabit na mga accessories, cut size po ito. So good thing about this type of brand, or this brand rather, na DMX, medyo makapal na po yung ating mga aluminum guys. Nasa 1.8 or 1.6 po yung thickness niya. And then sunod na materials is itong crisperding. Yung crisperding nga pala is ito yung nagsisilbing mag-i-interlock. So sa mga 900 series, ito po yung interlocker. So sa 130 series, nare-remove po yan, tatanggal po yan at saka nababalik, and then tinitornilyo po dyan para mas durable po. Then sunod na materials natin guys is itong upper rail. Asa na yung upper rail? Dito po yan sa taas matatagpuan yung upper rail. So kinakabit po yan using metal screw. So if your window is just a 2-track or 2-rail, ito po, dalawa lang po yung paglalagyan nyo. And then sunod na materials natin is itong window track. So this window track is nare-remove po yan. So kung napapansin nyo po, dito po yan kinakabit yung window track. Then next is itong stainless rail o stainless steel na pang-cover po sa ating window track, dahil nga po chances are madali po yung ubos kumbaga if ever wala pong stainless steel na cover. Next materials is itong ating water molding. So dinidikit din dyan sa jam or sa gilid na bahagi nitong ating perimeter frame. Ito po yung nagsisilbing pangharang sa tubig if ever medyo maulan. So it can cover the frame para hindi po mapasukan ng tubig. And then may nakalagay po dyan na wire. And then next na ating materials is itong slip groove. Kinakabit po yan, tinitornilyo din po. Ayan. So yan po yung pagkakabit ng ating mga keeper. Ayan. And then next materials is ng ating mga flash lock. So ito po yung ating gamit na flash lock, na single flash lock.
So it means sa isang bahagi lang mo ng ating panel frame, yun, nakalagay yung single flash lock. And it has, since medyo maliit lang po yung ating sliding window, single keeper lang po yung ating ginamit. So ito po yung itsura ng kanyang single keeper. And then ito po yung sa kabilang dulo or sa pinagkakapitan ng flash lock. Ayan. So let's proceed. Next materials naman natin is itong ating, since maliit nga lang po yung ating window na ginawa, so ito lang po yung gamit natin. So may single roller pa po nito, but since gusto natin mas durable, so gumamit tayo ng double roller. And then plastic po yung kanyang gulong. So meron po nitong steel. Bali yung disadvantage nga lang po nun is medyo maingay siya. So every panel is may dalawang roller po yan. And then next materials or yung accessories is itong bracket. So tig-isang bracket lang po yung ating nilagay sa mga corner ng ating glass panel. At the same time, dito sa kanyang 2-rail na seal or sa kanyang 2 tracks na perimeter frame. So ayan, ito po yung kanyang gamit na anong tawag dito, yung bracket kumbaga. So kung bubuo kayo ng sliding window nga pala, mas mainam po na mayroon po kayong puncher. Well, actually kayang-kaya naman po siyang i-manual, pero it will take time. So I would suggest na bumili din po kayo ng puncher. So if wala naman, available po yan sa mga supplier, especially sa DMX. So may magagamit po kayong mga puncher para mas madali pong magbutas para dito po sa kanyang bracket. And then meron din po yung wait lang, meron po din, ayan, nalaglag. Ito rin po yung kanyang bracket, steel bracket sa mga corner. So meron po dyan itong ating panel frame, may nakalagay po dyan sa corner dito bahagi ng ating panel frame ng ating glass panel, itong ating steel na bracket. Then sa mga rubber naman, yung paglalagyan lang pala ng rubber is this one, kung saan po magbabump yung ating glass panel. So dyan lang po yung applicable o lalagyan ng ating rubber. And then meron din tayong mohair. So pwede po dito yung SD mohair. So mas mura lang po yung SD mohair kaysa bibili kayo ng ganitong mohair sa supplier talaga. So mas mahal ito sa supplier mismo. Whereas kung bibili kayo sa mga glass supply lang, ayan, SD lang po yan na mohair. So yan po yung mga kabuuang materialis ay meron pala tayo na kaligtaan. This one, ito po yung kanyang upper rail or upper guide. Asa na yun? Upper roller rather. So bali kung tinuturno niyo po yan, bubuklad po yan or magtitwist po itong mga bearing na ito. So ito po yung tatama sa kanyang upper guide dito sa kanyang upper rail rather. So magtitwist po yan para ma-reduce po yung tunog or kung yung kalog rather ng ating mga glass panel. So this one nakasit na po, medyo kulang pa po yung ating adjustment, but during installation nito, sisikapin natin na mawala po yung friction or yung mga clearance kagaya yan. So yan po yung mga primary materials itong ating 130 series. And then nga pala yung less nga pala sa kanyang top and bottom rail. So yung measurement nito is 43, nag-less lang tayo ng 3/8. Pwede pa siya 1/2, this 3/8 or up to 1/2. Then divide nyo po into 2. Yan na po yung cutting ng ating mga top and bottom rail. So pag nakuha nyo po yung exact cutting, so yung magiging hitsura nyo po is this one. So perfectly aligned po yan. Ayan, kung nakikita nyo po, kumbaga this one.
pupus pa natin yan para mas madiin po dun sa kanyang rubber. So this is the exact for me, this is the exact na cutting less. So it's either 3/8 or 1/2 po yung i-less nyo po sa total with measurement, and then i-divide nyo po into 2. Then sa height naman, so yung measurement nyo po is from here to dito sa taas na bahagi. Ayan. So maglagay lang kayo ng clearance at least 1/4 pinaka maximum para kasya po yung ating mga glass panel. So mas mainam din po na i-actual niyo po yung materials or yung measurement para makuha or ma-arrive niyo po yung exact cutting sa kanyang height ng mga glass panel. And then meron pa pala itong mga cover. So may cover po tayong nilalagay dito. Anong tawag nun? Slip. Black gems rather. Black jean ba yun? I don't know the exact term. Kinakabiran po ito para presentable po siya tingnan, as well as itong kanyang mga crisp-perding. Ito po yung kanyang crisp-perding or interlocker. So may cover po yan. Bago yan lalagyan ng cover, tinitornilyo po yan dyan para mas matibay po. Ayan, pero pag with screen naman po yung gagamitin nyo po, gagamit din po kayo ng double crisp-perding. Bali may double po nito, magkabilaan po siya. Bali sa gitnang panel, nilalagay po dyan yung double crisp-perding. So ayan guys, abangan nyo po yung susunod natin na video. Pakita ko sa inyo kung paano nga po bubuo nitong ating 130 series na sliding window. So that's it for now. Sana may nakuha kayong konting idea related nga po sa paggawa ng 130 series na sliding window. So I sincerely apologize pag may siguro may magagalit sa atin why we reveal it to the public yung mga process na ganitong paggawa ng mga sliding window. So yung simple reason lang naman natin is we wanted to share our knowledge. You know, in the first place, di naman natin madadala yan sa kamatayan. Kumbaga, it would be better na while we're still alive, it's better to share kung ano po yung ating mga nalalaman related po sa paggawa ng mga sliding window. So again, maraming po salamat sa panunood at huwag niyo pong kalimutang i-like at i-share itong ating YouTube channel para mas marami pong matututo. Kumbaga, mas marami tayong matutulungan. And then, pa-subscribe na rin po nito ating YouTube channel. So that's it for now. Have a good day everyone. Bye-bye.